Sisigaw na sana siya dahil inaakala niyang hold-upper ito. Kahit maganda ang pangangatawan ng lalaki at maganda ang klase ng motorsiklo nito ay hindi na niya iyon napansin agad. Rina, ako to. Napigilan niya ang pagsigaw ng tulong dahil nakilala niya agad ang boses ni Kenji. Tinanggal nito ang helmet at doon pa lang siya napabuga ng hangin. Sobrang kinabahan siya. Sus Maria Josep, ikaw pala yan Kenji. Saan ka ba galing? Bakit 2 oras ng gabi nasa lansangan ka? Napapahawak pa siya sa kanyang dibdib. Hindi niya napansin na malungkot nitong mga mata dahil hindi naman siya nagbibigay ng atensyon sa binata. Kahit nga napakagwapo rin talaga nito katulad ni John, ay hindi niya nagawang mapansin iyon. Hindi lang siguro niya type ang mga chinito noon pa man. Mas gusto niya yung mga lalaking European blood o di kaya ay ang mga lalaking may dugong Amerikano. Nagpahangin lang. Maiksing sagot ni Kenji. Matamlay rin ang boss nito na para bang may mabigat na problema. Ayos ka lang ba? Hindi niya mapigilang itanong. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Napalunok siya dahil tila naramdaman niya ang kalungkutan sa mga mata nito. Ngumiti ito ng tipid. I'm not okay but it's okay. Sabihin mo sa parents mo ako ang kasama mo para hindi sila magalit sa'yo, Rina. Nanlaki ang kanyang mga mata at naisip niya agad ang posibilidad na sinundan siya nito. Sinundan mo ba ako? Kenji? Hindi ito sumagot ngunit malungkot itong ngumiti. Bago ito napayuko at nagsalita ng marahan. May nobyo ka na pala. Kaya pala ayaw mo sa akin. Don't worry, hindi naman kita guguluhin. Lalo na't nakita ko naman kanina kung gaano ka kasaya. Naramdaman niyang medyo naging garalgal ng konti ang boses ni Kenji. Para bang itinatago nito ang tunay na kalungkutan sa pamamagitan ng pagngiti sa kanya. Kenji... Nakaramdam din siya ng kalungkutan dahil kitang-kita niya ang paghihirap ng kalooban nito. Ano ba magagawa niya? Kung natuturuan niya lang sana ang puso niya ay matagal na niya itong nagustuhan. Napakagwapo rin itong si Kenji. Sa katunayan nga ay mapapantayan nga nito ang kagwapuhan ni John. May laban din ito kung sakaling pagtatabihin ng dalawa. Ngunit hindi talaga tumibok ang puso niya kahit isang beses kay Kenji. Bilang kapatid lang talaga at kaibigan ang turing niya sa binata. Nababaitan siya kay Kenji pero hindi yun sapat para magustuhan niya ito. Sorry if I followed you. Pasensya ka na ha. Nag-aalala kasi ako sa'yo kaya sinundan kita Rina. Pero nung makita kong pinuntahan mo lang pala yung boyfriend mo, hinayaan kita dahil alam ko namang masaya ka. Ngayon lang kita nakitang ngumiti ng ganoon sa isang tao. Nang makita kong masaya ka, I just step back. Alam kong tapos na ang paghihintay ko sa'yo dahil pagmamay-ari ka na ng iba. Napapalunok lamang siya habang nakatingin siya kay Kenji. Kenji, pasensya ka na rin ha. Ayaw naman kitang makitang nasasaktan ng ganyan dahil lang sa akin eh. Marami pa dyan na mas maganda sa akin at mas karapat-dapat para sa'yo. Ngumiti lang ito na isang malungkot na ngiti bago ito tumingala na para bang pinipigilan itong mapaiyak. Mag-iingat ka lang sana, Rina. I saw earlier how he kissed you. Parang gigil sa'yo. Medyo nilaki pa ni Kenji ng biro ang pagsasalita nito upang hindi na siya malungkot. Nakita mo rin yun? Ikaw talaga Kenji, bakit kasi sinundan mo pa ako? Napapakamo tuloy siya sa kanyang ulo. But seriously, huwag kang magpabuntis agad ha? Kung hindi ka pa sigurado sa nobyo mo, hindi naman sa nangihimasok ako pero nag-aalala lang ako para sa'yo. All I want is the best for you, Rina. Hihilingin ko na lang sa'yo na sana mapabuti ka sa taong iyon. He topped her head na para bang isa siyang batang kapatid nito na pinagsasabihan nito. Namula tuloy ang pisngi niya dahil nakita pala nito ang paghahalikan nilang dalawa ni John kanina. Oo, salamat Kenji. Pasensya ka na kung nasasaktan kitang palagi ha. Wala yun. Choice ko namang masaktan. Pero ngayon don't worry, suko na ako. Babalik na lang siguro ako sa Japan after ng kasal ng Ate Sofia mo. Ayos lang ba? Gusto ko lang rin kasi munang mag-anwid dito sa Pilipinas. Oo naman. Open palagi ang bahay namin para sa'yo. Basta, secret lang muna natin kila mama at papa na may nobyo na ako ha. Baka kasi mapagalitan ako eh. Ngumiti ito. Napansin niyang gwapo talaga ito kapag nakangiti. Kahit panghalatang matamlay naman ito. Kenji, salamat ha kasi sinundan mo ako para siguraduhin safe ako. Napakaswerte ng babaeng mamahalin mo someday. Walang anuman. Babaeng mamahalin? Hindi ko muna iisipin yan. Masakit magmahal eh. Pabiro nitong hinawakan ng sariling dibdib nito.
Alam niyang kalahating biro at kalahating may katotohanan ang sinabi nito. Ilang beses na kasi nitong sinabi sa kanya na mahal siya nito. Mahal rin naman kita, Kenji, pero bilang kaibigan lang talaga. Hayaan mo darating din yung babae magmamahal sa'yo katulad ng pagmamahal mo sa akin. You deserve her. Kinurot nito ang pisngi niya. Sayang talaga. Akala ko ikaw na yung babaeng yun eh. Anyway, tara na sa loob. Ngumiti siya. Magaan sa loob niya na tanggap na ni Kenji na hindi niya talaga ito kailanman magugustuhan bilang isang lalaki. Sabay silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ipinarada muna nito ang motorsiklo sa garahe nila. Nagulat pa si Rina nang makita niyang nasa kusina pa ang mama, papa at ate Sofia niya. Nandoon din ang dalawang katulong nila. Bisang-bisa ang mga ito sa paghiwa ng mga recados at pagluluto. Oh anak, nandiyan na pala kayo. Aba, madaling araw na. Sinipat ng mommy niyang orasan na nakasabit sa gitna ng pader ng kanilang kusina. Sabay silang nagmano ni Kenji sa kanyang mommy at daddy. Napasarap po ang kwentuhan namin ng mga kaibigan ko. Kasama ko naman po si Kenji, kaya hindi ako natatakot umuwi ng ganitong oras, mommy. Ganoon ba? Tanong naman ng daddy niya. Kinakabahan siya na mapansin ng mga ito ang pagiging kabado niya. Nagkakamabutihan na yata kayo ni Kenji ah. Tukso naman ng ate niya sa kanya habang naghihiwa ito ng carrots. Gagamitin nito ang mga iyon sa pansit para bukas. Ngumiti naman ang mommy at daddy niya na para bang nakikitukso rin sa kanya at kay Kenji. Gabing-gabi na po, bakit nagluluto pa po kayo? May selebrasyon po ba? Pag-iiba ni Kenji sa usapan. Nasasaktan kasi ito habang tinutukso ito sa kanya. Kakasuko lamang nito sa panliligaw nito sa kanya kaya alam nitong wala na itong aasahan pa sa kanya. Bukas ng gabi kasi, mamamanhikan ng pamilya ng lalaki magiging asawa ni Sofia. Gusto naming ipatikim sa kanila ang pinakamasarap na pansit at mga ulam sa buong mundo. Nakangiting sagot ng mommy niya. Magpahinga na po kayo. Ako na po ang tatapos ng mga hinihiwa niyo. Magalang nasambit ni Kenji sa mommy niya. Kung pwede nga lang ampunin na niya si Kenji bilang kapatid nila ay gagawin niya. Napakabait kasi nito sa mga magulang niya. Sus! Ang soon-to-be manugang ko, naglambing pa. Ako na bahala dito, iho. Kayo na rin na ang magpahinga na. Malapit na rin naman kaming matapos dito. Hinihiwa lang namin ang mga recados na gagamitin para bukas. Mommy, Daddy, hindi na ako tutulong sa paghihiwa ha. Basta bukas magluluto din ako ng specialty ko para ipakain natin sa future family ni Ate Sofia. Hoy, gusto ko yan sis. Sisig ba yan? Hula ng Ate Sofia niya. Alam talaga nito ang specialty niya, ang sisig. Oo ate, magsisisig ako bukas, pandagdag sa mga ulam. Thanks Rina. O siya sige, matulog na kayo ni Kenji. Mukhang puyat na itong si Kenji eh, namamaga ang mga mata eh. Napatingin naman siya kay Kenji. Mas malinaw na niyang nakikita ang mga mata nito. Namamaga nga ang mga iyon. Umiyak ba si Kenji? She felt bad. Nasaktan niya talaga ito. Nalulungkot siya dahil hindi niya talaga kayang suklian ang pagmamahal na alay nito sa kanya. Nauna na si Kenji sa guest room pagkatapos nilang magpaalam sa kanyang mga magulang. Sunundan niya ito hanggang sa tapat ng pintuan ng guest room. Kenji, salamat ah. Para saan? Sa pagmamahal mo sa akin. Promise, hindi ko makakalimutan na may isang taong nagmahal sa akin ng katulad mo. Ngumiti ito at ginulo lamang ang buhok niya. Wala yun, pero asahan mo, hindi na kita guguluhin rin na. Gusto ko rin naman na maging masaya ka at isa pa, bagay kayo ni Tisoy. May taste ka naman pala kaya hindi na rin masakit sa part ko at ego ko. Biro ni Kenji sa kanya kahit ang totoo ay naluluha na ito. Loko ka talaga. Ibig sabihin kung pangit si John ay hindi ka papayag na maagaw niya ako sa'yo? John pala ang pangalan ni Tisoy. Ipapakulam ko eh. Biro nito ulit kahit pa hindi naman umaabot sa mga mata nito ang pagniti nito. Loko ka. Hayaan mo someday, ikaw naman ang mamahalin ng todo. May isang babaeng darating sa buhay mo na magmamahal sa'yo, higit pa sa pagmamahal mo sa akin. Yumakap siya kay Kenji bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihan nito sa kanya. Ewan ba niya pero gusto niya itong yakapin bilang kapatid. Narinig niya mahinang paghikbi ni Kenji. Tila hindi na nito napigilan ng mapaluha. Ay, may yakapan moments? Ani ng Ate Sofia niya nang makita silang magkayakap ni Kenji. Namula tuloy ang kanilang mga pisngi.
Hindi naman siya kinilig, bagkus ay nahiya siya dahil nanunuksong ngiti ang ibinigay sa kanya ng Ate Sofia niya. Kayo ha? Siguro kayo na no? Panay kakalukuhan ate. Napapailing na lang siya. Matutulog na ako, Rina. Good night sa inyo, Ate Sofia. Ngumiti ng tipid si Kenji bago ito tuluyang pumasok sa loob ng guest room. Nilapitan agad siya ng Ate Sofia niya. Kayo na no? Pero bakit ang lungkot ng poging iyon? May problema ba? Wala ate. Ipagdasal mo na lang na sana'y may dumating na babae sa buhay ni Kenji. Yung babae magpapasaya sa kanya. Good night ate. Hinalikan niya ang ate niya sa pisngan nito. Teka Rina, may tanong pa ako sa iyo eh. Pigil sa kanya ng Ate Sofia niya nang magsimula na siyang lumakad patungo sa kwarto niya. Tila naging seryosong aura nito kaya napakunot ang noo niya. Ano yun ate? Kasama mo ba yung kapatid ni Francis sa night out nyo? Di ba best friend mo yun noon? Nahihiyang tanong ng Ate Sofia niya. Kapatid ni Francis? Si Celine? Kaibigan niya noong high school siya. Kaya nga nagkakilala si Ate Sofia niya at Kuya Francis nito dahil sa kanilang dalawa ni Celine noon. Teka, bakit tinatanong ng Ate Sofia niya? Bakit ito nagtatanong tungkol sa kapatid ni Francis? Oo. Bakit mo na itanong ate? Pagsisinungaling niya. Wala naman kasi siyang nakasamang mga kaibigan ngayong gabi dahil si John lamang ang nakasama niya. Kumustahin mo naman ang Kuya Francis niya kung buhay pa ba? Imbitahan mo rin sa kasal ko. Sabihin mo, hindi na ako bitter sa kuya niya. Hindi makatingin ng diretso sa kanya Ate Sofia niya. Ha? Wala, lutang ka na. In love ka yata eh. O sige na matulog ka na Rina. Good night sis. Niyakap siya ng Ate Sofia niya bago ito nagmamadaling umiwas sa kanya. Nagtataka tuloy siya kung bakit tila interesado pa rin ang Ate Sofia niya kay Francis kahit na ikakasal na ito. Napailing na lang siya. Kinabukasan maaga siyang nagising upang magluto ng special sisig. Inagahan niya talaga para naman mapatikim niya si John. Balak niyang puntahan ito sa condo unit nito ngayong tanghali. Kenji, pwede mo ba ako samahan? Ihatid ko lang itong ulam sa nobyo ko. Kunwari papasya lang tayo sa mall para hindi magtaka sila mommy at daddy. Ayos lang ba? Hingi niya ng pabor kay Kenji. Saglit itong natigilan. Parang ang nalungkot pa ito. Sige. Maiksing sagot ni Kenji. Napangiti naman siya. Miss na kasi niya si John. Gusto niya ipatikim kay John ang special sisig na kanyang niluto. Nagpahatid siya kay Kenji sa condo ni John. Maghihintay na lang daw sa parking lot si Kenji habang nandoon siya sa condo unit ni John. Nangako siya kay Kenji na saglit lamang siya sa condo ni John. Balak niya lang talagang iwanan sa tapat ng pinto ni John ang ulam na niluto niya. Ngunit pagdating niya sa condo unit nito ay wala ito doon. Napakatanga niya. Nakalimutan niyang businessman ito kaya marahil nasa trabaho ito ngayon. Tinawagan niya ito upang ipaalam dito na nandoon siya sa tapat ng condo unit nito. Wala siyang oras para hintayin ito dahil baka hindi na naman siya pauwiin agad nito. Kailangan niya pa namang tumulong sa parents niya at sa Ate Sofia niya sa paghahanda ngayong gabi. Tara na Kenji. Sumakay na siya sa motorsiklo ni Kenji. Ikinabit niya ang kanyang helmet. Bagong-bago pa lang ang motorsiklo nito. Kakabili lang daw nito noong isang araw para lamang talaga sa Pilipinas. Palibhas ay anak mayaman ito sa Japan. Kumuway pa ang gwardya sa kanilang dalawa ni Kenji bago sila tuluyang nakalabas ng parking lot. Kumuway din siya sa gwardya. Mukhang nakilala siya nito dahil kagabi kasama niya lang naman ang pinakasikat at may-ari ng buong building na iyon na walang iba kundi si Aljan Anderson. Wala siyang kamalay-malay na isang kilalang tao ang nobyo niya. Mukhang two-timer ang babaeng yun Masabi nga kay Sir John. Napapakamot sa ulo ang matandang gwardya habang nakatanaw sa papalayong motorsiklo na sinasakyan nila ni Kenji. Eksakto naman na wala pa 5 minuto ay dumating ang humaharurot na sports car ni Aljan Anderson. Mukhang nagmamadali ito pero hinarang agad ito ng matandang driver. Sir John. Tawag ni Manong kay Aljan. Bakit ho? Nagmamadali ho ako Manong Berting. Yung nobya niyo ho na kasama kagabi. Dumalaw ho dyan sa condo unit nyo. Hinayaan ko ho dahil maibibigay daw po sa inyong pagkain pero umalis ho kaagad, sir. What? Umuwi na siya? Kunot noong tanong ni Aljan sa manong guard. Opo, sir.
May kasamang matangkad at gwapo lalaki. Nakasakay ho sila sa motor. Sir? Lalong kumunot ang noo ni Aljan sa kanyang narinig. Umigting agad ang kanyang panga. Sino namang lalaki ang kasama nito? At nakasakay pa ito sa motorsiklo na ibang lalaki? Para tuloy kumulo ang dugo niya. Napakuyom ang kanyang kamao sa biglaang pag-iinit ng ulo niya. I want to check the CCTV. Madilim na mukhang utos niya sa gwardya. Sige ho, sir. Tila natakot naman ang chismosong gwardya dahil sa kaseryosohan ng mukha ni Aljan. Tom! Mura ni Aljan nang mapanood niya ang CCTV ng parking lot space ng kanyang kondo. Sumakay nga sa motorsiklo ang baby girl niya. Nagulat pa ang gwardya nang suntukin niya bigla ang flat screen ng computer kung saan pinapanood nila ang actual CCTV footage. Sir, kalma. Malay niyo ho, pinsan niyo ho iyan. O di kayo kapatid. Shit. Lumabas na siya ng control room para sa mga CCTV footage. Halos balibagin niya ang pintuan paglabas niya. Napansin at cross naman ang chismosong gwardya at napadasal ito na huwag sana itong mawala ng trabaho. Naku po, sulos na sulos si Sir John. Yari na. Napapakamot na lang sa batok ang gwardya. Mamamanhikan tayo anak, hindi makikilamay. Bakit naman nakabusangot yung mukha mo? Tinapik ng kanyang mommy ang kanyang balikat habang nasa biyahe sila papunta sa bahay ng babaeng nabuntis niya. Meron silang private family driver na nagmamaneho para sa kanila. Nasa harapan nakaupo ang kanyang daddy, samantalang tatlo naman sila ng kanyang mommy at bunsong kapatid ang nakaupo sa likurang bahagi ng kanilang kotse. Oo nga Kuya John, para kang may malaking problema eh. Segunda pa na Joanne, ang kanyang bunsong kapatid. Pagod lang siguro ako. Maiksing dahilan niya ngunit ang totoo ay wala na talaga siya sa mood na magpunta pa sa bahay nila Sofia. Mula kasi kaninang tanghali ay bad trip na siya. Sumama ba naman kasi sa ibang lalaki ang baby girl niya? Ang mas ikinaiinis niya pa nga ay ang pagsisinungaling nito kanina nang tawagin niya ito. Naalala na naman tuloy niya ang naging pag-uusap nilang dalawa ni Rina pagkatapos niyang lumabas ng CCTV control room. Bad trip siya dahil nakailang missed calls na siya bago pa nito sinagot ang tawag niya. High blood tuloy siya sa di niya mapaliwanag na dahilan. Hello John? Bakit umuwi ka agad? Malamig pa sa yelong tanong niya sa kabilang linya. Sorry John, may mga aasikasuhin pa kasi kami nila mama. Nasaan ka? Nasa bahay na ako John. Galit ka ba? Pasensya ka na kung umuwi na ako ha. Marami lang kaming lulutuin. Sumakay ka ba ng taxi kanina pag uwi mo? Napalunok siya habang inaabangan niya ang isasagot nito. Ha? I mean, nag-taxi ka ba? Hindi na kasi kita naabutan. Oo. Nag-taxi ako pa uwi. Tom, bakit nagsisinungaling ang baby niya? Okay. Maiksing sagot na lang niya. Natikman mo na ba ang sisig? Yeah, thanks. Hindi na niya hinintay ang sagot ng dalaga dahil naiinis siya. Bakit ito nagsisinungaling sa kanya? Well, kung hindi ito seryoso sa kanilang relasyon, ay pareho lang naman sila, di ba? Pero bakit nagigigil siya? Hey, anak? Niyugyog ng kanyang mommy ang kanyang balikat nang mapansin itong malalim ang iniisip niya. Kuya, lutang ka? Pang-aasar ni Joanne sa kanya habang nakangisi ito. Naroon na pala sila sa tapat ng bahay nila Sofia. Hindi niya napansin dahil nagbalik tanaw siya sa huling pag-uusap nilang dalawa ng baby girl niya kanina. Nainis pa din siya kay Rina pero namimiss na niya ito. Balak niya tuloy itong tawagan mamaya at siya na lang ang hihingi ng pasensya kahit pa ito naman ang nagsinungalin. Wala eh, miss niya. Napabuntong hininga siya. Let's go son. Nandito na tayo. Sa tingin ko, yan ang bahay na magiging asawa mo. For sure, Daddy. Tapikot lang ito si Kuya eh. Parang walang kagana-gana oh. Sinimangutan niya na lang ang madaldal niyang bunsong kapatid. Bakit pa kasi sumama ito? Lalo tuloy sumasakit ang ulo niya. Tuloy po kayo. Masayang ngiti ang sinalubong sa kanilang pamilya ng mga magulang ni Sofia. Medyo okay naman ang bahay ng mga ito at sa tingin niya ay hindi naman naghihirap ang pamilya ni Sofia. 3 palapag ang bahay nito na mayroong pet shop sa kabila. Nagbigay galang siya sa mga magulang ni Sofia. Nakilala na niya ang mga ito noon sa ospital. Nagmano siya sa mga ito. Kaawaan ka ng Diyos, iho. Nakangiting sabi ng mommy ni Sofia.
Ginaya naman siya ng kanyang kapatid. Nagbigay galang din ito sa pamamagitan ng pagmamano. Abay, napakagandang bata naman ito. Kapatid mo ba ito, Aljan? Tanong pa ulit ng mommy ni Sofia. Thank you po. Opo, ako po ang bunso niyang kapatid. Masayang sagot ni Joanne bago pa man siya makasagot. Tahimik lang siyang pumasok sa loob ng bahay nila Sofia. Sinalubong agad siya ni Sofia ng isang yakap. Ngayon pa lang ay parang gusto na niya umatras. Wala talaga siyang maramdaman na kahit na konti kay Sofia. Hinihintay lang talaga niya ang pagkakataon na makapag-paternity DNA test siya bago pa man sila ikasal. He will make sure na hindi siya magpapapikot kung hindi kanya ang batang dinadala nito. Mawak lang siya sa tiyan ni Sofia. Hello there. Bati niya sa tiyan ni Sofia. Ewan ba niya pero noon pa man ay mahilig na siya sa mga sanggol. Iba pala kapag anak mo. Kahit nasa tiyan pa, parang gusto mo nang kausapin agad. Ganoon kasi ang nararamdaman niya. Kung totoo mang anak niya ang baby na nasa tiyan ni Sofia ay magiging masaya pa din naman siya. Hello din daw po, Daddy. Masayang sagot ni Sofia sa kanya. Hindi naman niya ito nobya ngunit palagi itong umaakto na para bang magkarelasyon sila. Pinagbibigyan niya lang ito dahil ayaw niyang sumama ang loob nito. Alam niya kasing sensitive at emotional ang mga babaeng buntis. Ayaw niyang makadagdag sa stress nito hanggat maaari pero hindi rin naman siya naglalambing upang malinaw pa rin kay Sofia na ang batang sanggol lang ang dahilan kung bakit siya magpapakasal dito. Masaya nang nagkukwentuhan ang mga magulang niya at mga magulang ni Sofia nang pumasok sila sa kusina. Napakaraming pagkain ang inihanda ng pamilya ni Sofia. Narong pansit, spaghetti, caldereta, menudo, adobo, sinigang na baboy, crispy pata at sisig. Naroon ding mga panghimagas katulad ng buko salad at biko. Parang may fiesta dahil napakarami ng inihanda ng mga ito. Samantalang napakaraming pagkain rin naman ang daladala ng pamilya niya pero in-order lang iyon ng daddy niya mula sa mga mamahaling restaurant. Maupo na kayo at mag-umpisa na tayong kumain. Anyaya sa kanila ng mommy ni Sofia. Sabay-sabay naman silang nagsipwesto sa mga upuan na nakapalibot sa isang napakalaking lamesa na punong-puno ng mga pagkain. Teka, nasaan na ba ang kapatid mo, Sofia? Bumili lang ho sila ng soft drinks at ice cubes, ma? Sagot ni Sofia na nakaupo na pala sa tabi niya. Pinagsandok agad siya ng kanin at ulam ni Sofia. Inaasikaso siya nito. Ako na, kaya ko na. Bawal sa'yo mapagod. Ikaw dapat ang asikasuhin ko dahil buntis ka. Awat niya kay Sofia. Siya na ang kumuha ng sarili niyang pagkain at kinuhanan niya rin ito ng makakain nito. Ikinangiti naman iyon ng mama ni Sofia. Gentleman pala itong manugang ko. Parang si Kenji din pala ito eh. Nakangiting sabi ng daddy ni Sofia. Kenji? Bakit parang narinig na niya kung saan ang pangalan na iyon? Hindi lang niya matandaan kung saan niya narinig ang pangalan na Kenji. Ipinagsawalang bahala na lang niya iyon. Muling nagkwentuhan ang kanilang mga magulang. Tahimik lamang silang kumakain ni Sofia at Joanne. Nakikinig lamang sila sa mga kwento ng mga magulang nila. Hindi pa man siya nakakalahati sa kanyang kinakain nang mapatigil siya sa pagkain. May pamilyar kasi na boses ang nagpatayo na lahat ng balahibo sa kanyang buong katawan. Ang boses na hinding-hindi siya magkakamali. Ma, nandito na po kami ni Kenji. Nalaki ang kanyang mga mata nang pumasok sa loob ng dining room ang baby girl niya. Oo, ang baby girl niya. Tom, anong ginagawa nito dito? Tatigilan din ito sa pagngiti ng matamis nang mapatingin ito sa kanya. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata nito katulad ng panlalaki ng kanyang mga mata. Anak, kanina pa kami nagsimulang kumain. Pasensya na kayo ni Kenji. Halika kayo, sumabay na kayo sa amin. Nabitawan ni Rina ang hawak-hawak nitong dalawang bote ng soft drinks. Mabuti na lang at hindi nabuksan ang mga iyon. Gumulong lang iyon sa sahig. Nakatitig ito sa kanya na para bang nakakita ito ng multo. Rina. Agad namang tinulungan ng lalaking matangkad si Rina at ito na mismo ang kumuha ng 2 litro ng soft drinks. Namumukhaan niya ang lalaking kasama nito. Tom, ito yung lalaki nasa CCTV kanina. Ito yung lalaking kasama ng baby girl niya. Naikuyom niya ang kanyang palad. Pasensya na po kayo na bitawan ko. Halika na dito sis. Ipakikilala kita dito sa magiging asawa ko. Nakangiting tawag naman na Sofia kay Rina.
Magkapatid sila? Tila sasabog na yata ang ulo ni Aljan sa mga natutuklasan niya. Shit, ang babaeng nabuntis daw niya at ang babaeng bubuntusin pa lang niya ng paulit-ulit ay magkapatid? What the heck? Napahagod siya sa kanyang buhok. Mababaliw yata siya sa mga revelasyon. Ate, siya ba ang magiging asawa mo? Halos magkanda utal-utal na tanong ni Rina kay Sofia. Pakaramdam ni Aljan may sumipang kabayo sa puso niya. Napakalakas ng tibok ng puso niya at nasisigurado niyang nagkulay suka na ang kanyang mukha. Para siyang iginigisa sa sarili niyang mantika. Tumayo si Sofia at inakbayan pa siya nito. Oo, this is Aljan Anderson. Aljan, siya naman ang bunsong kapatid ko. Siya si Rina, yung kinukwento ko noon sa'yo na nasa Japan. Umuwi pa yan dito sa Pilipinas para lang sa kasal natin. Kitang-kita niya ang puot at galit na dumaan sa mga mata ni Rina. Ngunit nagsusumika pa rin itong umiti upang pagtakpan ang tunay nitong reaksyon. Napalunok, tuloy siya. Pakaramdam niya pinagpapawisan siya ng malamig. Paniguradong galit na ito ngayon sa kanya. Hindi siguro ito maniniwala kung sasabihin niyang hindi niya naman alam na magkapatid ang mga ito. Bakit kasi ang liit ng mundo? Shit. Nice to finally meet you, Kuya Aljan Anderson. Pinagdiinan pa ni Rina ang salitang kuya nang batiin siya nito. Hindi siya nakapagsalita. Ito naman ang mom at daddy niya. Ito rin ang bunsong kapatid niya na si Joanne. Pakilala pa rin ni Sofia sa pamilya niya. Kapatid mo rin ba ate Sofia yung nasa likod ni Ate Rina? Hindi mapigil ang tanong ni Joanne. Nakatingin kasi ito sa lalaking Junito na nasa likod ni Rina. Nakatingin ito sa kanya ng blankong ekspresyon. Ah, hindi. Pero parang kapatid ko na din iyan. Oo, parang anak ko na iyan. Siya nga pala si Kenji. Manliligaw yan ang anak ko. 3 taon na yata niyang nililigawan itong bunso ko kaya nga parang anak na rin namin. Ang turing ko sa kanya. Sinamahan niya pa rito sa Pilipinas ang bunso ko para sa kasal ng panganay ko. Sana nga sila naman ang susunod na ikasal eh. Umigting ang panga ni Aljan habang pinakikinggan niya ang sinasabi ng mommy ni Sofia. Bigla niyang naalala, ito pala ang pusa ni Rina? Malaking pusa pala ang tinutukoy nito. Halina kayo, magsalo-salo na tayo dito. Pag-anyaya ng daddy ni Sofia kay Rina at sa buwisit na lalaking kasama nito. Busog ako, Dad. Kumain kami ni Kenji sa turo-turo kaya mamaya na lang kami kakain. Parang gusto niyang tumayo mula sa kinaupuan niya nang makita niyang humawak si Rina sa kamay ni Kenji. May parang kirot din siyang naramdaman sa bandang puso niya. Shit, ano yun? Bakit may kirot siyang naramdaman? Binaliwala na lang niya iyon. Magpapacheck up na lang siya sa susunod kapag may oras siya. Marahil sa sobrang inis niya, kaya kung ano-anong nararamdaman niya. Lalo tuloy nadagdagan ng problema niya. Paano kaya niya mapapaliwanag kay Rina ang sitwasyon? Saan sila pupunta? Kunot noong tanong niya kay Sofia nang mapansin niyang palabas na ng kusina ang dalawa. Sa kwarto siguro nila? Kwarto nila? Nagsasama ba sila sa isang kwarto? Pigil na pigil ang galit na tanong niya kay Sofia. I mean, sa bawat kwarto nila. Dito kasi nakatira yung si Kenji habang nandito sila sa Pilipinas. Sabay pang nagulat ang mga ito nang mabaling niya ang tinidor niyang hawak-hawak. Ayos ka lang ba, Aljan? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Sofia dahil napansin itong madilim ang kanyang muka. Anak, what's wrong? Tanong agad ng daddy niya. What? Kumalas-malasang nilalang mo naman. Pagkatapos niyang sabihin kay Kyle ang kanyang problema ay tinawanan lang siya nito. Yan ang napapala ng babaerong katulad mo. Napikot na nga, nahulog pa sa kapatid ng namimikot sa'yo. Pwede ka ng bansagang Mr. Malas. Patuloy pa ni Kyle sa pang-alaska sa kanya. Nandoon sila ngayon sa bar ng kanilang pinsan na si Zachary. Paborito nilang tambayan ang night bar ng pinsan nila dahil bukod sa libre silang nakakainom doon, ay mayroon silang VIP room na exclusive lamang para sa kanilang magpipinsan.